Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lord, iligtas niyo po si Lolo. Sana po may mabuting loob na tumulong po sa kanya. Nagdarasal naman itong si Annalyn Santos na sana raw may isang taong tutulong dito kay Lolo Pepe. Napakawalan at alagaan ito. At tila parang dininig naman itong mga panalangin dito ni Annalyn dahil tila nagkaroon ng awa itong pulis na inutusan ni Moira na itago nga itong si Don Pepe. At pinainom niya pa nga ito ng tubig at dito naman na sinabi ni Don Pepe na may mabuti puso din naman pala ang lalaking ito. At sumagot naman ang pulis na ito na kung mabait man daw siya ay wala sana itong si Don Pepe. At maya-maya nga nang makatalikod ang pulis na ito. Dito nga sinabi ni Don Pepe na bibigyan niya ito ng 10 milyon kapalit ng kalayaan ng pulis na ito. Sigurado itong si Don Pepe na hindi na maghihirap ang pulis na ito at mas malaki ang ibibigay niya kaysa kay Moira dahil alam naman nito ni Don Pepe na wala na nga ganun kalaking pera itong si Moira. At dito na pagkasunduan ng dalawa na si Don Pepe at ng pulis na gusto niya sana na kay Annalyn ipaalam kung nasaan ito at papupuntahin itong si Annalyn kung nasaan itinago ng pulis itong si Don Pepe. At hindi na nga nagsayang pa ng oras. Agad na tinawagan ng pulis na itong si Dr. Santos at ipinaalam na naroon nga sa kanya itong si Don Pepe. At dito nalaman ngayon ni Annalyn na itong kanyang lolo ay ipinakidnap ka dito ni Moira at kasabwat pa itong si Zoe. Samantala, agad naman na tinawagan ni Carlos Benetes itong si Zoe na magkita nga raw sila dahil sa nababalitaan ngayon ni Carlos tungkol kay Zoe na may kinalaman nga daw ito di umano sa pagkawala ni Don Pepe. At dito naman na maiyak-iyak itong si Zoe dahil alam niya sa kanyang sarili na may alam talaga siya dahil sa nalaman nga dito ni Don Pepe ang tunay niyang pagkatao dahil nagpa-DNA test nga itong si Don Pepe at itong si Zoe. At aaminin naman ngayon ni Zoe dito kay Carlos na kaya lang naman daw nagawa nila ni Moira ang mga iyon na itago itong si Don Pepe dahil sa sikreto na kinakailangan nga daw nila itong protektahan na hindi makarating dito kay Giselle at kay RJ. Dahil tiyak daw itong si Zoe na kapag nalaman dito ni RJ at Giselle, tiyak na mapapalayas nga raw siya sa Apex at wala ni Singkong Duling na mamanahin sa kanyang ama-amahin na si RJ. At ngayon naintindihan na ni Carlos na dapat daw talaga nilang itago at huwag pakawalan itong si Don Pepe. Baka makarating pa at malaman ni Lynette na ito si Zoe ay ang anak ni Carlos at wala naman talagang sikreto na hindi nabubunyag. At dahil dito nagmamasid-masid naman itong si Lynette dito kay Carlos dahil sa kanya ring napapansin na ugali dito na tila hinihigpitan ngayon ni Carlos itong si Lynette at pinagbabawalan kung ano ang kanyang ginugustong isuot. At malalaman din ito ni Annalyn na hindi nga masaya itong si Lynette dito kay Carlos na kung bakit kasi pinili ni Lynette na pakisamahan at pakasalan itong si Carlos kaysa kay dito kay RJ. At tila may naaamoy naman na hindi maganda itong si Giselle dito kay Moira kaya palihim din na kumikilos itong si Giselle at RJ dahil alam nito na may kakaiba nga dito kay Moira sa mga kilos baka may kinalaman nga ito sa pagkawala nga ngayon ni Don Pepe dahil naniniwala itong si Giselle dito kay Annalyn sa kanyang nakita tungkol dito sa wheelchair na baka may kinalaman talaga itong si Moira. At ang huling pangkausap dito ni Don Pepe ay walang iba kundi ito nga si Zoe. Kaya hindi imposible na nagkasabuatan ang dalawang mag-ina. Kaya magkakaalaman na nga iyan sa mga susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang aking munting channel. Yan lang po muna mga kapuso hanggang sa muli. Bye-bye!